Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng money laundering ng $81 million, nagisa ang remittance agency na PhilRem dahil sa paiba-iba raw nilang pahayag. Iginit naman ng sinibak na RCBC branch manager na si Maya Deguito na ginamit lamang siya ng mga mayayamang negosyante kaugnay ng ninakaw na pera. Live mula sa Quezon City may report si Jam Sisande. Jam. Joseph, ang remittance agency na PhilRem ang dinikdik ng mga senador sa ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa money laundering scam. Sa $81 million na ninakaw mula sa Bangladesh Bank at idinaan sa mga bangko at kasino sa Pilipinas, halos $18 million pa ang hindi malinaw kung saan napunta. Sabi ng casino junket agent na si Kim Wong, nasa remittance agency na PhilRem ang pera. Giit naman ng PhilRem, wala lang natira sa kanila at nairamit na nilang lahat. Pero hindi kumbinsido ang mga senador sa PhilRem. Napansin daw nila na paiba-iba ang pahayag ng mag-asawang Bautista ng PhilRem. You have been selective in giving information. Parang linuloko tayo dito eh. We've been in this business of 18 years and trust and reputation is the only thing we have. Yun lang ang meron kami. Hindi niyo ho kami pwedeng tawagin magluloko. The testimony then was she delivered, together with her staff, 600 million to Wei Kang-su in Soler. Just 600, walang $18 million ha. In the next hearing, meron ng 18 million. Yes. Okay? So, 2 beses na yan na hindi nagsabi ng totoo. We've always accepted the fact that this transaction was a mistake. And we will take the hits because we have to help solve this problem for everybody. But sir, we are not keeping money. There is no money with us. Misteryo raw sa mga senador kung bakit sa mga unang pahayag ni Salud Bautista ng PhilRem, hindi raw nito nabanggit ni minsan na kasama si Wong sa bigayan ng mga pera. Nasa Soler si Wong noong February 5 nang ihatid sa kanya ang 100 million pesos at si Wong rin ang nag-pick up ng 3 beses ng cash sa bahay ng mga Bautista. Was Mr. Kim Wong present in all deliveries of cash? Yun po yung nasa transcript, yun po yung pagkakaalala ko dun sa tanong ko. And Ms. Bautista's answer was? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. So are you saying na nagkamali kayo in this previous statement? Yes, Your Honor, because I was not there in all the deliveries. Kung pagbabasihan ang sinabi ni Wong, mula sa $81 million na pumasok sa PhilRem, $29 million ang niremit sa Soler Hotel, $21 million sa Midas Hotel, $2.1 million o 100 million pesos ang inihatid daw sa Soler ng PhilRem at ng dating RCBC branch manager na si Maya Deguito noong February 5. 300 million pesos o may katumbas na $6.38 million ang kinuha sa bahay ng mga Bautista kasama ang $5 million cash. Hindi ma-account kung nasaan na ang mahigit $17 million na butal. Ang sabi ng PhilRem, may ibinigay pa sila sa gambler na si Wei Kang-su na 200 million pesos pa at $13 million. Ayon kay Wong, hindi niya nakasama si Su ni isang beses para tumanggap ng pera. Noong 1 taon pa raw niya ito huling nakita. Itinanggi rin ni Deguito na siya ang nag-utos na mag-remit ng cash kay Su. Sabi ni Deguito at Wong, sa Soler at Midas lang nila pinare-remit ang pera at hindi kay Su. All the details came from the branch manager. Sir, in the first Senate hearing, I already informed you, I don't know Wei Kang-su. Ikaw ang pumikap sa bahay nila. Opo. Wala kang kasamang Wei Kang-su. Wala po. Ikaw mismo Opo, tsaka mga tao ko po. at mga tao mo. Opo. Kaya ang tanong ng mga senador, may na-freeze ba na account ang PhilRem? Sabi ng AMLAC, may 2 account ng PhilRem na ang na-freeze. May suma total daw na 29,000 pesos ang laman. Pero ang nag-freeze nito, sabi ng PhilRem, ay ang RCBC at hindi AMLAC. Hindi rin pinalusot ng mga senador ang Anti-Money Laundering Council. What we did, Your Honor, just to trace the money is to get an order of bank inquiry from the Court of Appeals to look into the accounts of Bloomberry so that we will be able to trace where the money went. If you coordinated with PAGCOR and PAGCOR coordinated with them, edi sana yung mga taong yan, 19 of them would still be here. Nagbigay din ng pahayag si Deguito sa pagdinig. Ginamit daw siya ng mga mayayamang negosyante na may kaugnayan sa mataas na opisyal ng RCBC. Ang pagkakamali raw niya ay nagtiwala siya. If I had made mistakes, it is this, that I believe and trusted the bank president, Mr. Tan, that I followed him when he said I should take care of his friends, that I relied on the fact that Mr. Tan could not have been unaware of a transaction that has been labeled the biggest bank case in the history of the world.
Sinubukan namin kunan ng pahayag si Tan pero hinarang kami ng security niya. Si Attorney Marcel Estavillo ng RCBC ang nagbigay ng pahayag. The matter is still with the special committee of our board, but on a personal basis, if I listen to what she's saying, wala naman siyang sinasabing ebidensya except yung intindi niya or understanding niya. Ayon sa RCBC, patuloy pa raw ang investigasyon nila sa kasong ito. Joseph, kasama sa mga iimbitahan para sa susunod na pagdinig ay ang mensahero ng PhilRem na kasama daw doon sa pag-deliver ng pera para nga masabi niya kung totoo ba yung mga sinabi ng mga may-ari ng PhilRem ukol doon sa mga dineliver na pera. Joseph. Jam, matagal ka nang nakatutok sa storya na yan. It's a little complicated, no? Pero explain to us muna, no? Yung money flow, pagkakuha doon sa Bangladesh ng pera, sino yung sumambot niyan at paano siya na-distribute when it came to the Philippines? Yes, Joseph, ganito. Merong yung Bangladesh Bank, meron silang account doon sa New York. Ang sinasabi ngayon, mukhang na-hack yung account nila doon, believed to be Chinese hackers yung nag-hack doon. Tapos pinadala yung pera doon sa 5 bank account, ay doon sa 4 na bank accounts dito sa RCBC Jupiter branch. Okay. Meron daw mga peking bank accounts na ginawa na pagmamayari ng fictitious o hindi totoong mga tao. Okay. Ngayon, itong laman ng 4 na bank accounts na ito na $81 million ay kinonsolidate daw doon sa bank account ng isang tao, ng negosyanteng si William Sogo. Pero sabi ni Sogo, hindi naman daw talaga kanya ang bank account. Kumbaga, ginawa lang yun kahit wala niyang permiso. Okay. Mula dun sa account ni William Sogo, itong si dating Jupiter branch manager Maya De Guito, kinausap daw niya yung PhilRem para yung PhilRem yung mag-transfer ng pera. Ang sinasabi naman, yung PhilRem yung nag-convert ng malaking bahagi ng pera, around $60 million into pesos. Tapos inilipat nila ito sa mga casinos, sa Soler Casino, sa Midas Casino, 1 billion doon mismo kay Kim Wong, meron ding napunta doon sa, deliver daw ng personally doon kay Kim Wong. Ngayon, ang tanong ngayon, ay nawawala daw yung $17 million. Ang claim ng PhilRem, i-deliver nila doon sa isang Wei Kang Su na nawawala ngayon at hindi masabi kung nasaan ngayon, Joseph. Jam, may nakikita ba yung Senado ng sabwatan o yung may pinoprotektahang tao itong PhilRem? Dahil sabi nga nitong Senador Recto na parang paiba-iba yung statement ng PhilRem doon sa kanilang investigasyon na ginagawa. Joseph, sa ngayon, ang malinaw na sinasabi ng Senate, merong conspiracy dito para gawin itong krimen na ito, itong money laundering at itong pag-hack do sa Bangladesh Bank. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung ano yung role ng PhilRem. Ngayon may mga iba't ibang hinala yung mga senador kung bakit tila pabago-bago daw yung pahayag ng PhilRem. Yung iba sinasabi baka mamaya naipadala na pala yung pera sa labas ng bansa pero hindi pala kaya sinasabi na nabigay daw kay Wei Kang Su. Iba naman sinasabi baka hindi nung nagkasabi ng totoo yung PhilRem ukol sa kanilang kinita doon sa transaksyon. Pero yun nga, itinatanggi ito ng PhilRem at sinabi nila ay dineliver na rin nila. So talagang kailangan mahanap itong Wei Kang Su na sinasabi nga pinuntahan daw ng $17 million. Joseph. Jam, yung sa Bangladesh, yung representative ng Bangladesh, no, na parang medyo nakakaawa rin naman sila. Nakawan sila ng $81 million. At parang tama ba yung pagkakaintindi ko sa report ni Sandra, walang kasiguruduhan na maibabalik sa kanila yun. Is that correct? Yes, Joseph. Kasi nung una, nangako itong si Kim Wong na magbabalik ng pera. Kaso yun nga, ngayon meron palang mukhang may proseso na kailangang sundin dahil nga isang private individual lang itong si Kim Wong, pwede ba siyang magbigay lang ng pera sa isang government or magbalik ng pera sa isang gobyerno, foreign government like Bangladesh. So ngayon, pag-uusapan pa raw bukas ng mga senador, ng AMLAC, ni Kim Wong, kung ano ba talaga yung dapat sundin na proseso. Kailangan pa bang mag-file ng case dun sa korte para may court order talaga na nagsasabing dapat ilipat na yung pera sa Bangladesh o okay na ba yung magbigay na lang ng consent si Kim Wong para sa paglipat ng pera, Joseph? Doon naman tayo kay Maya De Guito. No? Sa susunod na pagdinig ba may plano itong si Maya De Guito na pangalanan yung mga negosyanteng gumamit umano sa kanya doon sa skema na yan?
Joseph, sa nakarang 4 na pagdinig, walang pinapangalanan si Maya Digito, kundi nagpapahiwatig lang siya na parang meron daw alam, or tingin niya, merong alam tungkol sa mga transaksyon si RCBC President on Leave Lorenzo Tan. Kanina, nakapanayam natin siya bago yung pagdinig at tinanong natin siya kung kilala ba niya yung sinasabing dalawang Chinese junket operators or gamblers na sina Gao Shua at si Ding Shishi, kung kilala ba niya ito at kung nakatransaksyon ba niya ito. Pero hindi siya nagsasalita. Sinasabi, ini-invoke niya yung kanyang right against self-incrimination. At yun din yung paulit-ulit na sinasabi niya doon sa mga pagdinig. So mukhang medyo malabo na magbigay ng pangalan si Maya Digito sa ngayon, lalo at meron siyang kinahaharap na iba't ibang kaso sa korte. Joseph. Okay. Maraming salamat, Jam Sisante.